Hey guys, finally meron na po tayong Infinix Hot 50 Pro Plus dito. Tignan natin guys kung totoo ba ang hype. Kung talaga ba napakaganda po ng smartphone na to. Para po sa 18,000 na kanyang SRP. Pero guys, makukuha po natin yung smartphone na to ngayon sa around 15,000. Kulang 16,000 po siya ngayon sa may Shopee. Yan guys. Tapos isang mabilis na comparison po dito sa may pinagkukumpara po niya na si S25 Ultra, kung talaga ba napaka-premium po na smartphone na to. Tingnan po pala muna natin yung kanyang box dito. Meron po siyang 12GB RAM dyan, saka 256GB na internal storage. Note 50 Pro Plus 5G. At mukhang pinagmamalaki po dito guys. Call of Duty po yung kanyang box dito. At meron po siyang 100x na periscope camera. At 100 watts sa charger. Plus 50 watts na wireless charger. Ito guys, sound by JBL siya. Yan po yung guys yung box ng Note 50 Pro Plus 5G. Yan. Ito na guys, tingnan natin kung totoo ba ang hype, kung talaga ba napakaganda po ng smartphone na to. Dahil medyo skeptical po ako sa kanya dahil para bang ang taas na po ng expectation ko kay Infinix ngayon na para bang akala ko magiging ano lang po siya. 15,000 pa rin. Pero tingnan natin guys kung talaga ba napaka-worth niya para sa may 18,000. Dahil para sa akin guys, medyo malaki din po yung dinagdag sa kanyang SRP compare po sa may last year model. Ito po guys, inside sa may box po guys, meron po siyang tempered glass na kasama rito. Then, ito guys, yung panglinis ng ating screen pagka ilalagay po natin yung tempered glass. Then, meron po tayo dito na SDVIP card. Hindi ko alam kung para saan to. Then, ito po yung ating mismong smartphone. Kulay gray po itong nasa atin guys. Yan. At isang pinagmamalaki po ni Infinix ito is meron po siyang armor alloy na metal performance design. Performance design, wala namang kinalaman guys ang design niya sa may performance po ng smartphone natin. Ito muna yung gilid niya guys. Talagang first impression ko sa may gilid niya, mukhang napakaganda po ng kanyang design dito. Talagang, mukhang masasabi ko guys na napaka-premium po ng smartphone na to. Yan. And dito po yung ating grounding ng sound by JBL. Then meron po siya mga antenna lines sa may gilid po niya, sa may frame. At ito po yung ating power button. Medyo malaki po yung power button natin dito guys. Then dito sa ilalim is meron po siyang speaker, charging port, saka yung ating, alam nyo na yan. Dito po sa kabila is yung ating volume, saka antenna po ulit dito. Mukhang wala po siya nung katulad kay Tecno guys, yung tinatawag po nilang one tap. Ito po. Yan. Wala po siyang ganito. Mamaya guys, pagkukumpara hindi natin yan sa may design po nila. Yun. Mukhang first impression ko sa kanya guys, mukhang napakaganda po nga. Napakaganda po ng design ng Infinix Hot 50 Pro Plus. Ngayon ko po lang po siya unang nakita. Mukhang totoo nga ang hype guys. Napakaganda nga po niya. Ito guys, pagkumparahin natin saglit yung design po ng Samsung S25 Ultra na napakamahal. Yan. Yan po yung comparison ng design nila. Mukhang masasabi ko guys, mukhang para sa 18,000. Mukhang napaka-premium nga po ng smartphone na to. Ito po yung mga sides nila. Yan. Dito sa may frame po nila guys, mukhang mapapansin ko dito, masasabi ko, mas premium po itong kay Samsung compare po dito kay Infinix. Dahil medyo iba yung texture niya compare po dito, para bang napipil ko sa kanya na napaka-solid po nitong kay Samsung compare po dito kay Infinix. Yan. Pero dito po sa may likod niya, saka sa may forma ng camera niya, mukhang masasabi ko na mukhang pangit lang po siya sa may picture, pero pagka sa may personal guys, mukhang napakaganda po niya sa may personal. Medyo nakakapanibago lang po talaga yung ganitong klase ng shape ng camera module po. Mas okay sana kung ginawa na lang po siyang rectangle or square. Pero sa ganitong klase po ng shape niya, medyo naninibago po ako sa kanya. Yan po yung design ng Infinix Hot 50 Pro Plus. Mukhang para sa may 18,000 na SRP niya, I think pasado po ito para sa akin. Lalong-lalo pa guys kung makukuha natin to ng kulang 16,000 lang. Ito guys, i-setup na po natin ng mabilis. Mukhang same po ni
Same po ni Tecno. Mukhang ito pong Infinix na bago is parang meron din po siyang AI. Pero mukhang hindi pala guys. Mukhang normal lang din po yung pagsa-setup sa kanya. Hindi po siya katulad ng Tecno na even sa may kanyang pagsa-setup talaga naka-integrated guys yung kanyang AI sa kanyang software. Pero ito guys, tingnan natin. Ngayon ko pa lang din siya unang makikita. Sabay-sabay natin tingnan. Yan. Yan po yung pinaka-home screen ng Note 50 Pro Plus. Dito sa ating bezels, medyo okay naman siya. Talagang mag-expect pa tayo dito guys na napakaganda niya. Compare po dito. Yan okay Samsung. Dito kay Samsung guys, syempre bezel to bezel talaga siya. Expected naman yan, syempre compare pa naman natin tong 70,000 compare po dito sa 18,000 lang. Syempre kahit paano naman medyo pagbigay natin si Infinix dito. Ito po yung ating yung mga apps sa kanya. Karamihan po dito guys is pwede po natin tanggalin yan. Kaya okay din yan guys. Ito po yung ating software. Ito po yung ating quick specs. Yan nga po is naka 256 GB siya. Dimensity 8350 Ultimate processor. 12GB RAM. Then ito po yung ating camera. Actually guys, yung ina-advertise po ni Infinix dito na 100x na periscope camera. 50 megapixel lang po talaga yan guys. Dahil same nga po nitong si Tecno. Meron din po itong periscope camera. Pero hindi po niya hinighlight guys yung 100x na periscope. Pero kaya din po ni Tecno yan. Yung 100x na periscope camera niya. Pero syempre dito guys, hinighlight po yan ni Infinix. Yan. 50 megapixel din po yung kanyang, 50 megapixel na OIS, then 8 megapixel siguro to na ultra wide. Explore na lang po natin yun guys sa may ating full review. Ito po yung ating front camera, meron po siyang 32 megapixel. Saka 5.2 mAh siya battery. Medyo 5.2 ba talaga siya? Siyempre 5.2 yan, nakalagay nga. May nakita lang po kasi ako sa ibang site na 5.1 mAh lang daw po siya. Pero so far guys, mukhang masasabi ko na napakaganda ng smartphone na to in terms po sa kanyang design, saka sa kanyang build quality. Maybe bago lang po tayo sa ganitong klase ng design dahil nga po hindi siya symmetrical. Dahil compare po sa ibang smartphone na symmetrical po yung mga nakukuha nating design, syempre mas maganda po sa mata yun. Pagka po pantay po yung mga camera module na dito. Pero yung ginawa po ni Infinix dito iba-iba guys yung kanyang shape. Ito medyo magkamukha po yung shape niya na circle. Pinagsama siyang circle sa square dito. Then dito po is meron siyang octagon. Then dito is mas maliit na square. Yan. Then dito guys yung flash natin. At wala po siya dito. Compare po sa ibang smartphone guys na talagang maganda po yung pagkakasetup ng kanyang camera dito. Pero dito guys medyo naguguluhan ako sa kanya. Kaya sa may first impression ko po ng kanyang design medyo hindi po ako nagagandahan. Pero itong camera module niya guys is na-complement naman po ng kanyang design. Itong kulay niya, saka yung ating frame. I think okay naman siya. Pasado sa akin guys para sa may 18,000. Yung ganitong klase ng design, napaka-premium po talaga niya. Yan pa yung quick sample ulit natin. I mean yung quick comparison natin. Sa may design po ng S25 Ultra. Talaga napakaganda po niya guys. Yan. Then sa ating package is meron po siyang 100 watts sa charger dito. Yan. Then yun, Type-C lang po yung kasama niyang cable. Then meron po tayong kasamang case dito. Yung case po niya guys is medyo may pagka-brown po siya. Medyo ayoko ng ganitong case guys. Medyo parang ang cheap po niya. Mas okay kung makakabili po tayo ng transparent na case para po nakikita yung design at yung color po ng mismong smartphone natin. Yan. Hindi ko lang po sure guys kung meron tong kasamang wireless charger pagka po bumili tayo sa may online or bumili po tayo sa may mall. Dahil yung nabilang ko po ng smartphone na to ganito lang po yung binigay niya sa akin. Kung ano lang po yung pinakalaman ng box na to, yun na yun lang po siya talaga. Wala po siyang kasamang wireless charger. Pero hindi ko lang po sure guys sa may retail, pagka bumili na po tayo ng mismong smartphone na to, kung meron po siyang kasama. Dili na-advertise nga po ito ni Infinix size na merong 50 watts na wireless charger. Yan.
Supported po siya ng ganyan. Pero syempre, ewan ko lang kung meron po siyang kasama. Yan po ulit yung ating display. Then, ito po yung ating AI. Mukhang meron din po siya mga AI dito na same po ng kay Tecno. Yan, meron din po siyang circle to search. Yung AI video enhancer, then yung AI wallpaper generator, meron din siya dyan. Then, parang wala po dito guys yung ano. Tingnan lang natin saglit guys yung kay Tecno. Ito po yung common. Mukhang dito po sa features ng mga AI po nila is parang meron po mga pinagkaiba po sila dito. Pero explore na lang po natin pagka po pinag-compare po natin yung dalawang smartphone na to. Pero sa ngayon guys, mag-focus po muna tayo dito kay Infinix para po sa ating full review. Ito po muna yung first impression natin sa yung kanyang unboxing. Then, tingnan ko pala guys saglit yung kanyang camera kung meron ba tayong flash snap dito. Street snap. Yun guys, meron po siyang tinatawag na street snap dito. Hindi ko lang sure guys yung ano ba ibig sabihin ni Infinix dito. Pero susubukan din natin yan. Tingnan natin guys yung pares po ba yun nandito kay Tecno na flash snap. Dahil napakaganda ng flash snap na guys. Ito guys, hindi ko lang to sigurado kung ano ba ibig sabihin dyan. Pero wala siyang flash snap dito. Itong kay Infinix. Yan po yung ating mga features sa kanyang camera. Siguro guys, hanggang dito muna yung ating unboxing. Talagang gusto ko lang po makita ng personal muna itong... gusto ko po muna i-share sa inyo yung pinaka-design po ng smartphone na to. Bago natin gawa ng full review. Yan. Kakakuha ko lang sa kanya. Nabili ko lang siya sa may online guys. Meron lang nagalok sa atin. Yan. Then comparison din po. Para mas makapili po tayo. Dahil ang SRP po ng dalawang smartphone na to guys is meron po siyang 18,000. At ang SRP pa naman po ni Tecno is meron po siyang 22,000. Pero kung makukuha natin ng discounted, nakasale po ito ng 20,000. Etong si Infinix is nakasale po siya ng 16,000. Yan guys, medyo malaki pa rin po yung difference nila sa kanilang presyo. Kulang 5,000 din po yung difference nila. Pero syempre tingnan natin kung sino talaga ang pinakasulat sa kanilang dalawa dyan. Yun po muna guys yung mabilis na unboxing natin ng Note 50 Pro Plus. Comment na lang po kayo kung meron kayong mga gusto pang malaman sa kanya. Para po mailagay natin sa may full review ng smartphone na yan. Thanks for watching.